So yung lesson natin for today is all about parabola. So bago natin ipagpatuloy lahat ng mga discussion regarding about parabola, ito muna yung ating mga objectives na dapat ma-meet natin within the whole period. Graph parabolas with vertices at the origin. Identify and label the vertex, axis of symmetry, focus, directrix, and endpoints of the focal diameter given the equation of a parabola in its standard form. And then for our third objective, write equations of parabolas in standard form. And then for the next one, graph parabolas with vertices not at the origin. So yung apat na yan, within the whole period, kailangan ma-meet natin kung paano ba yung tamang way ng pag-graph ng parabola with vertices at the origin, yung systematic naman, no? Hindi yung alam mo yung mga numbers and then saka ka magpa-plot. No, not that way. Dapat alam mo talaga yung mga graphs in terms of variables. Kasi kapag binaligtad yung equation, binaligtad yung problem, magagamit mo yung figure ng parabola, yung entire concept ng parabola sa paghahanap ng equation given the points lang. And then, yung mga apat na yan, kailangan ma-meet natin talaga within the whole period. Yung pangalawa, identify and label the vertex, axis of symmetry, focus, directrix, and endpoints of the focal diameter given the equation of a parabola in its standard form. And then write equations of parabola in standard form, also vice versa, from standard to general and general to standard. And then graph parabolas with vertices not at the origin. So yun yung mga objectives natin for the parabola. So ito naman yung definition of parabola as introduction lang. The parabola is defined as the locus of a point which moves so that it is always the same distance from a fixed point, called the focus, and a given line, called the directrix. Ang directrix matatagpuan niya sa likuran ng vertex. Kung halimbawa nakaharap sa kanan ang parabola natin, nasa likuran niya ng vertex ang directrix. Kung pababa naman ang ating parabola downward, ang directrix is nasa likuran lang. Nasa taas ang directrix. Kung pababa ang ating direction or ang concavity ng ating parabola, kung upward yan, sigurado nasa ibaba ang directrix. Kung to the left yan, sigurado ang directrix nasa right. And ito yung standard form of parabolas kapag ang center parehong 0. Ang 4a katabi ng x. At dahil lang 4a katabi ng x, kapag pinag-uusapan is x, we are pertaining to horizontality. At dahil positive ang sign niya, nakaharap sa kanan. Tandaan lang lagi, kung ano yung katabi ng 4a, yun ang nagdo-dominate kung ano yung principal axis ng parabola natin. At dahil katabi ng 4a is x, dalawang bagay lang, to the left yan or to the right. Kaso positive yan, ang ibig sabihin, to the right yan. Ito naman, negative 4ax, ang katabi ng 4a is x. Ibig sabihin, horizontal yan. Malamang to the right or to the left. At dahil negative, to the left yan. Ito naman is x squared is equals to positive 4ay. Ang katabi ng 4a is y. Ibig sabihin, upward or downward yan. At dahil positive yan, ang ibig sabihin nun, upward yan. X squared is equals to negative 4ay. Y na naman ang katabi ng 4a. At dahil negative yan, ang ibig sabihin downward yan. So, umpisa natin sa taas. Y squared is equals to positive 4ax. Parabola opens to the right yan at ang vertex 0, 0. Ito naman is parabola opens to the left, ang vertex is 0, 0. Dahil, to the left yan, dahil sa negative sign. At ang katabi ng 4a is x. Yung pangatlo naman, parabola opens upward. Ang katabi ng 4a is y at positive sign yan, upward yan. At ang vertex natin 0, 0. And then parabola opens downward, vertex is 0, 0. Negative kasi ang sign kaya downward at ang katabi ng 4a is y.
So dapat kabisado mo lahat ng mga formula na yan kung nakaharap sa kanan, so to the left ba or to the upward ba or downward ba ang direction ng parabola, yung concavity nito. And then another set of formulas, standard form of parabolas naman kapag ganito yung ating given standard form. Ang vertex hindi 0, 0 kundi h and k. So y minus k square is equals to positive 4a x minus h. Ang katabi ng 4a, x na naman uli. And at the same time, ang sign nito is positive. Ang ibig sabihin, to the right yan. Ang katabi ng 4a is x, horizontal yan. Kapag horizontal, to the right or to the left, at dahil ang sign is positive, to the right yan. Again, next formula, the square of y minus k is equal to negative 4a times x minus h. Ang katabi ng 4a, x ulit. So, dalawang bagay, to the left or to the right. At dahil negative ang sign ng 4a, to the left ang opening ng ating parabola. X minus h, then square is equals to positive 4a, y minus k. Ang katabi ng 4a is y. So, definitely upward or downward yan. At dahil ang sign is positive, upward yan. So, lagi lang nating tinatandaan ng letrang katabi ng 4a. So yun ang magdidikta sa atin kung saan nakaharap ang parabola. At siyempre kung ano yung sign ng latus rectum natin na 4a. 4a is actually the length of the latus rectum. And negative ang sign, ibig sabihin downward yan. Yung negative 4ay natin. Ang katabi ng 4a is y, upward or downward. Negative ang sign ng 4a, ibig sabihin downward ang direction or opening ng ating parabola. So yung una, opens to the right dahil positive 4ax. Then to the left dahil negative 4ax. Parabola opens upward dahil ang katabi ng 4a is y and then positive ang sign. And take note, ang vertex hindi 0, 0, hk. Maaaring isa yung isang coordinate, yung abscissa is 0, pero ang k hindi 0. Or vice versa, ang h is non-zero pero ang k naman is 0. Or parehong hindi 0. So definitely yan ang formula na ating gagamitin kapag ang vertex is h and k. Kaya nga lang, iba-ibang versions sila. Depende kung to the left, to the right, kung upward or downward. And lastly, ito naman is downward dahil ang katabi ng 4a is y at negative ang 4a. So yun yung mga formulas na dapat makabisado mo, anak. And then, hindi lang yan ang mga formula na kailangan makabisado. Ito rin ang tinatawag nating general form of parabola. X squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Anong ibig sabihin yan? Ang principal axis natin is at y-axis. Yung isa naman, y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Ang principal axis natin is at x-axis. So yun yung mga formulas na kailangan mo makabisado, anak. Nang sa gayon, hindi ka mahirapan sa parabola concept. The next. Ito yung mga importanteng definition of terms na dapat natatandaan mo palagi. Directrix. Directrix is a line perpendicular to the axis of symmetry of a parabola. Yung directrix laging perpendicular yan sa principal axis ng ating parabola. A line such that the ratio of the distance between the points on the conic and the focus to the distance to the directrix is constant. So yun ang ibig sabihin ng directrix. And then focus of a parabola. Sa left, kung nakaharap sa kanan ng ating parabola, ang left nito is the directrix, yung line of directrix. And then sa right naman, right after ng vertex, yun ang ating focus. Focus is a fixed point in the interior of a parabola that lies on the axis of symmetry. Yung vertex, yung focus, pareho silang naglalay sa principal axis or the axis of symmetry or symmetry. Ang latus rectum naman is the line segment that passes through the focus of a parabola parallel to the directrix. Ang line of latus rectum, yung guhit na para sa latus rectum, parallel lagi yan sa directrix natin with the endpoints on the parabola. Yung mga endpoints na tawagin na lang natin L point and R point.
May mga endpoints ang ating latus rectum. Ang length ng latus rectum from focus to endpoint of a lateral recta is actually 2A. And then sa kabilang banda naman, ang distansya pa uli ng ating focus sa isang endpoint pa ng latus rectum is another 2A. So 2A plus 2A is equal to 4A. Yun ang total length ng ating latus rectum. So continue. So ito uli ang definition ng parabola. Parabola is the set of all points x and y in a plane that are the same distance from a fixed line, called the directrix, and a fixed point, the focus, not on the directrix. So yan ang brief definition ng ating tinatawag na parabola. Take note, ang parabola, ang eccentricity E niya is always equal to 1. Ulitin ko, no? Ang parabola, ang eccentricity is laging equal to 1. Sa previous lesson natin, ang circle, ang eccentricity E ng circle is 0. Ang ellipse, less than 1. Ang parabola equals 1. Ang hyperbola is greater than 1. Okay. Yung ellipse, less than 1. Ang parabola is equal to 1. Ang hyperbola is greater than 1. Ang circle naman is 0. So, dapat natatandaan mo lagi yung eccentricity na yan. Now, ito ngayon yung conic section ng parabola natin. I-discuss ko sa iyo kung paano mo malalaman kung paano ba nabubuo ang parabola, ang circle, ang hyperbola, o ang ellipse. How can a parabola be obtained from slicing a cone? So, paano ba natin ma-determine? By slicing a cone. Slicing a cone parallel to the slant edge of the cone. Kailangan, kung ikakat mo yung cone, nakaparallel yung cutting section mo doon sa edge ng cone. The resulting shape will be a parabola, definitely. Kung kukuha ka ng apa, ng ice cream, ikakat mo yan na nakaparallel doon sa edge. Yung portion na ikakat mo, kung kukuha ka ng portion na ikakat mo, definitely, ang shape na mabubuo natin is a parabola. So, ito yon. Ito yung slant ng cone. Slant siya dyan. Yan. Slant yan. Yung naka-red na yan, yan yung edge ng cone natin. Slant edge. Kailangan ko ikakat ko yung parabola, parallel. Kakat ko yung cone, parallel siya. Yung naka-shade na yan, naka-black na yan, yun ang parabola na makukuha natin. Yung slice na makukuha natin. So, ito yung slant edge. Ito naman yung cutting section natin, yung line na ikakat natin. Diyan tayo makakat. At ang mabubuo natin is this parabola. So again, this is the cutting section. And then yung mabubuo natin is si parabola. Now, kung hindi parallel ang parabola natin, no? Hindi siya parallel. Kung hindi parabola ang mabubuo natin at hindi parallel ang cutting section natin, yung pagkakat natin, halimbawa, ang cutting section natin, horizontal. Paganyan ang line natin. Ang mabubuo natin, circle. Kung ang cutting ganyan. Pero kung ang line mo naman, hindi sa horizontal, pero hindi rin parallel, nandito siya, paganyan siya, no? Paganyan ang cut. Yung line hindi parallel, dito ka magkakat. Ang mabubuo natin is actually a ellipse. Makakabuo tayo ng pabilog na ganyan, no? Pero hindi sa bilog, no? Ellipse yan. Ang eccentricity niya is less than 1. Pero kung sosobra ka dito sa cutting na yan, dito ka magsosobra, ang mabubuo natin is hyperbola. Kung dito ka magkakat, kahit saan dyan, dito, dyan, basta lampas sa parallel portion na cutting section, makakabuo ka ng hyperbola. Pero kung bago yung line na yan, dito ka magkakat, at hindi naman horizontal, sigurado ang mabubuo is ellipse. So, ganyan lang yung sa conic section. Try mo mag-experiment, kumuha ka ng conical shape, and then ikakat mo at any portion, not parallel, you will see na ang mabubuo mo is sa parabola. Kung dito mo siya ikakat, ang mabubuo mo sa hyperbola. Kung before this parallel line na cutting section natin, ang mabubuo mo naman is ellipse. Kung horizontal yan, ang mabubuo is a circle.
So yan ang conic section ng parabola. Now, sa pag-aaral ng parabola, ang unang inaaral para maging systematic, pag-aralan mo muna yung mga parts ng figure. Just like for example, yung parabola natin in this case, nakaharap sa kanan. So dapat alam mo muna ang pangalan ng bawat points. Kaya nakatayo yan, na nakaharap sa upward yan, downward yan, to the left yan, kung to the right yan, dapat alam mo at kabisado mo ang mga parts muna ng parabola. So ito yung vertex, ito yung focus, ito yung L, isang endpoint ng latus rectum. Ito naman yung R na isang endpoint din ng latus rectum. Ito naman yung line ng directrix. Yan ang line of directrix natin. So ito ngayon yung mga parts. Una, we have the vertex, followed by the focus. Endpoint of latus rectum, mamaya tatawagin natin letter L yan. And another endpoint of latus rectum, tatawagin naman natin letter R yan mamaya. At siyempre, yung line na yan, kung saan nakaharap ang ating parabola, dyan din yung ating principal axis. In this case, ang principal axis natin is the x-axis. At yan din ang tinatawag nating axis of symmetry, kung saan nagpapas ang vertex at ang focus. Tandaan, ang axis of symmetry, nagpapas lagi ang vertex at ang focus. Ang ibang tawag sa axis of symmetry is principal axis. Ang principal axis natin in this case is the x-axis. And ito naman yung directrix natin, ang line of directrix. Now, hindi lang yan ang dapat tandaan, hindi lang yung mga pangalan ng points at pangalan ng mga lines. From focus to endpoint of latus rectum, 2a ang distansyang yan. And this one is also 2a. At yung kabuuan na yan, ang tawag natin dyan, latus rectum na line. 2a plus 2a is equal to 4a. Total length of 4a is actually the length of the latus rectum. Yan ang tawag natin dyan. Now, ang distansya naman ng vertex to focus is a. From vertex to the line of directrix is also distance a. So, dapat saulado yung mga yan. Now, since alam mo na ngayon yan, alam na natin yung mga distances, alam na natin yung mga points, ngayon, pag-aralan naman natin yung pagsusulat anak ng mga coordinates. So ganito lang yung sistema, no? Ang unahin natin is yung parabola na nakaharap sa right at ang ating equation o standard form, y squared is equal to positive 4ax muna. Y squared is equal to positive 4ax dahil ang katabi ng 4a is x, to the right yan or to the left. Kaya lang ang sign is positive, so ibig sabihin to the right yan. Parabola opens to the right at ang vertex 0, 0. At yan ang ating parabola. So again, ulitin natin yung ginawa natin kanina. Ito yung vertex, no? Okay, distance muna tayo. From here hanggang doon, distance A. From vertex to focus, distance A din yan. Now here, from focus to endpoint of the latus rectum, ang distansya dyan is 2A. From here again to there is 2A. Now what if kung ang vertex natin 0, 0? Okay, ganito yung ruling. Ang unang madedetermine natin ng coordinates na focus. After mong malaman ng focus, malalaman natin ang coordinates ng latus rectum, yung mga endpoints ito, at saka yung sa baba. So paano ko malalaman ang coordinate ng focus? From left, mag-move tayo to the right in this point. Ang gagalaw, abscissa, dahil lang movement, horizontal, and to the right. At dahil lang movement is to the right, mag-a-add tayo. Saan? Sa abscissa. Dahil lang movement is horizontal. Ang madadagdagan is 0. At dahil lang movement is to the right, ang magiging coordinate ng ating focus, 0, from here, maglalakbay ka, plus A. So 0 plus A is A. Ang 0 naman is mariretain. So focus coordinate natin, A and 0. Kinakabisado yan, anak. Yung konsepto kung paano naging A and 0 yan. Hindi minememorize. Kung aakit tayo ngayon. Ang A mariretain dahil ang movement is upward. Mariretain ang A. Ang A kasi para sa X lang. Ang 0 ang gagalaw dahil yan ang pang-ordinate.
So mag-a-add ako ng 2A ngayon dahil aakyat tayo. So magiging A and 2A ang coordinates ng ating L. A and 2A. Kailangan kabisado mo yung mga yan, anak. Kasi kapag binaligtad ko yung problem, kailangan mo ng tulong ng mga yan. Kung pababa naman, ang A mare-retain. Dahil downward ang movement natin, ang gagalawin natin is the ordinate. So anong mangyayari sa ordinate na 0? Dahil downward yan, 0 minus 2A. Coordinate ng R, A and negative 2A. And then dito tayo sa left ngayon. Ano naman ang equation ng ating directrix? Dahil ang paggalaw ng line is with the x-axis, ang equation natin yan is x equal to what? Ang gagalaw 0. 0 minus A. X is equal to 0 minus A. Dahil ang movement natin is to the left. Ang 0, babawasan ko pa ng A. So, ang equation ng directrix natin, x is equal to negative A. At yan ang konsepto ng parabola natin kapag to the right. Importanteng kabisado mo yan. Kung bakit naging FA 0, LA and 2A, RA and negative 2A. Makikita mo yung importance yan. Yun naman, y minus k squared is equal to positive 4a times x minus h. Ang katabi ng 4a is x at ang sign natin is positive. So, ibig sabihin, to the right yan. Yun nga lang ang vertex natin, h and k. At ito ngayon yung figure natin. So, simulan uli natin yung kanina, no? Distance a from directrix to vertex. Vertex to focus is also a. Dito is also 2a. Another 2a. What if kung ang vertex natin, h and k? Kung mamumove ako ng right, sige nga anak, ibigay mo yung focus coordinate natin. Ano yung coordinate natin sa focus? Bethany? Kung ito yung vertex natin, h and k, ano yung focus natin na coordinates? Kung mamumove ako ng right. Hello? Po. Ano yung coordinate natin sa focus, anak? Di ba ang h is yung abscissa? Ang movement natin is horizontal. Kapag horizontal ang movement, ang dinadagdagan o binabawasan is the abscissa. Depende kung saan patungo yung direksyon. Ang direksyon natin is to the right. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng distansyang A. Ano ang dadagdagan ng distance na A? Yung abscissa. Kasi nga, ang movement is horizontal. So, ano ngayon ang focus? Okay, ako na, no? So, yung dadagdagan dito is age. Ang movement kasi natin, anak, is to the right. Dahil ang movement is to the right, magdadagdag tayo. Anong dadagdagan ko ng A? Ang age. Magiging age plus A pagdating sa focus. Pero ang K mare-retain. Kasi wala namang movement na upward or downward. So, ang value ng ating coordinate para sa focus, age plus A. Pero ang K mare-retain. Kung aakit naman tayo, sa palagay mo na, ano ang coordinate ng endpoint ng latus rectum? Bagalan natin ng konti. Ano ang endpoint ng latus rectum natin dyan? Yung ano po, yung bilog po dun sa taas. Yes, ano yung coordinate ng L natin? Hindi ba sa rin yung 2A? O yung 2A, yan ang distance na i-add natin. Saan ko i-add ang 2A from here? At ano yung mare-retain? Ano yung madadagdagan sa coordinate ng focus? Mare-retain yung H plus A? Mare-retain, very good. Ano mangyayari sa K? Madadagdagan pa ba mababawasan? Madadagdagan. Anong idadagdag natin? Yung
para makarating tayo 2A. 2A. So, ang coordinate, h plus a and k plus 2a dito. Yan. Mariritin ang h plus a dahil wala namang movement na horizontal upward tayo. So, mariritin ang h plus a. Pero ang k, madadagdagan dahil from here, lilipat tayo sa taas. From distance k, madadagdagan pa ng distance 2a. So, k plus 2a ang coordinate ng L. O ngayon naman, anak, bababa tayo. Yan. Tatanungin kita, anak, para masundan mo yung ginagawa natin. Okay, ano yung R natin? Ano, sir? Ano yung endpoint dito? R. Ano yung lalagay kong coordinate dyan? Anong susulat ko? H plus A pa din po. Yes, very good. Kasi mariritin, wala namang movement na to the right or to the left. Bumaba lang, pero ang level niya is plus A pa rin. Tama? K minus 2A. Very good. So, H plus A and K minus 2A, yung endpoint ng ating latus rectum pagdating sa point R. Ito na, ano kaya ang equation ng directrix natin? Kung pupunta ako ng right, ano ang equation ng directrix? Ang gagalaw, di ba, H? 2A pa din po. Hindi lang. Ang lalakbayin mo from A papunta doon is A lang Di ba? Horizontal movement from here, pupunta ako doon. Ayun yung araw. 4? Bakit 4? Hindi siya 4, nak. Ulitin ko, no? Box ko siya, no? So, hindi ba from here, dito sa point ng vertex hanggang dito sa line na yan, ang layo ng line na yan dito is A. Ang pinanggalingan na point is H and K. Ang movement ko is horizontal. Yan. Ano ang value ng X? X is equal to what? Tingnan mo yung naka-red mark. Dahil to the left ang movement, horizontal yan. Ang gagalaw is H. So, anong gagawin ko sa H? Kung pupunta ako doon. Minus? Yes. X is equal to H minus A kasi to the left ang movement. Yan. Kailangan, anak, makabisado mo yan. So, bagalan natin ng konti. So, alam mo na yung pangalawa, no? Punta tayo ng pangatlo. Pabalik-balik lang yan, anak. Yung unang kailangan mo, yung para systematic yung pag-aaral mo ng parabola, anak. Una, alamin mo muna yung mga definitions. Pangalawa, alamin mo yung mga parts. Kahit sang iarap yan, alam mong isulat yung part at alam mong isulat yung mga distance sa drawing. Pangatlo na kailangan mong alamin talaga is hindi ka muna makakalculate, anak. Alamin mo muna yung entire concept ng drawing ng parabola, kahit saan man nakaharap yan, alam mong isulat yung mga coordinates by variable. Kasi kapag nagawa mo yun, kahit anong pagbabalik ta rin man ang problem, ibibigay yan. Halimbawa, find the equation of the parabola given the vertex and focus and the directrix. So, yun na. Doon na nahihirapan yung maraming students. So, dapat itinuturo talaga yan. Kahit sa classroom ninyo. Kahit si teacher nyo rin, no? Dapat tinuro sa inyo yan. Okay. Y squared is equal to negative 4ax. Parabola opens to the left, vertex 0, 0. Yan, aralin natin yan. Yan yung parabola natin nakaharap sa left. So, una, ibibigay ko yung mga distance, no? A din yan. Yung sa endpoint naman ng latus rectum hanggang sa focus, 2A yan at 2A. Now, what if? Ito yung vertex natin. Ang unang tanong, kung yan ang vertex natin, 0, 0, ano ang focus natin? Ano yung coordinate ng focus? Gusto ko sa iyong manggaling, anak. Tulad po nung kanina. Yes, anak. Di ba, ang gagalaw dyan is Negative. Negative? H and K. Negative A and? But may K, walang K, anak. Dito ka manggaling. Dito yung reference mo na. Okay. 0, 0, Negative 0, 0. A and... Negative A and? 0 minus A is negative A, di ba? Apo. Ano yung maririting? Yung A. Ay, di. Yung ano, sir, yung isa pa. Ano yung movement? To the left, di ba? Apo, So, dahil to the left yan, anong gagalaw yung naka-red na 0, di ba? Ito kasi yung abscissa. So, 0 minus A. Anong mangyayari dito?
mariretain lang. So ano yung ngayon yung focus natin? Negative A, 0. Yan, very good. O ngayon, aakyat ako, no, nak? Ano yung endpoint ng ating latus rectum sa taas? Kung dito ako manggagaling, ito ngayon yung reference point mo, nak, dito ka manggagaling, pupunta ka sa taas, ano yung magiging coordinate natin sa taas? Sige mo na yung question. Kaya mo yan, anak. Tingnan mo yung movement, pataas, di ba? So kapag pataas, ang gagalawin is the ordinate. Plus. Negative A plus. Negative A, wala akong i-add sa negative A. Negative A and ang madadagdagan yung 0 na. Ay, negative A and ano sir? Ano? Negative A and ano yung dadagdagan ko na? Saka? Yung 0, sir, dadagdagan. Yes, dadagdagan ko ng 2A yung distance. So negative A at saka 2A kasi 0 plus 2A is 2A. Yan, negative A and 2A. How about downward? Ano yung coordinates dyan? Pagtyagaan natin. Negative A. Yan, very good. Tsaka 2A. Ano yung sign? Downward yan, nak. Pababa tayo. Negative 2A. Negative po. 0 minus 2A dahil pababa. Dahil pataas yun, 0 plus 2A which is equal to 2A. Ito naman is pababa. Dahil pababa ang movement, ang gagalawin ko yung 0, yung pangalawa, yung ordinate kasi pang Y yan. So 0 minus 2A is negative 2A. So yan ngayon yung endpoints ng ating latus rectum. Ito the right ako. X yan, anak. Ang paggalaw ng line is along the X. Ano ang value ng X dito na equation ng directrix? To the right ang movement. To the right. X is equal to? Plus. Yes. A. Yes, X is equal to positive A. Very good. So yun yung pangalo, no? Okay, lipat tayo ng iba. Yan. The square of y minus k is equal to negative 4a x minus h. Yan. Hindi pa yung magkukompute pa dyan. Magkukompute tayo mamayang konti. So, ang katabi ng 4a is x. So, horizontal yan. Malamang to the right or to the left. Yan. Dahil to the left, Hindi po kita. Hindi mo nakikita? Hindi po. Nawala ba Mouse lang yung... po yung kita ko. Ay, nakikita mo? Mouse lang po. Tapos itim lang po yung background. Balikan ko siya. Yan, nakikita mo na? Nawala po, sir. I-share ko ulit, no? I-share ko siya ulit. Yan, kita mo na? Kita mo na, anak? Apo, kita na po. Yan. So, ibig sabihin, to the left yan. At ito yung drawing. So, umpisahan natin yung kanina na hanggat hindi mo makabisado yan, kailangan makabisado mo. A, 2A, 2A. At ilalagay ko dito yung vertex. Kaya lang ang vertex natin ngayon, H and K. Ang unang tanong ko na, ano yung focus kung to the left ang movement from vertex? Ano yung coordinate ng ating focus? Negative. Kumpletuhin mo siya lang. Negative lang? Negative H. Ano? Negative age? Saan ka dapat magsimula? Di ba dapat magsimula sa age? Age, dahil papunta ng left, ang age. Yun nga po, negative H po. Hindi siya, nak. Negative H and K. Hindi. Kasi nak, ang position mo nandito ka, no? Age yung position dito, age. So, pupunta ako ng left. Ang age, ibig sabihin, dahil to the left ang movement, babawasan ko ng distance na A.
To the left yan, di ba? Okay, balikan ko, no? To the left. H minus A, Yan. K. H minus A at saka K. O kung aakit ako na, ano yung coordinates? K plus 2A. Yun yung Y. Very good. Anong mangyayari sa H minus A? Anong mangyayari dito? Very good. Mariretain. Tama siya lang. Teka level lang. Ito lang yung gagalaw. O kung bababa ako. Dapat kabisado mo yun, anak. Yan talaga yung sikreto sa parabola. Maintindihan mo rin yung ibig ko sabihin. H minus A tapos K minus 2A. Yan, nakaka-ride on ka na. Very good. How about ito? Kung pupunta ako ng right, ano yung equation ng parabola, ng directrix natin? X pa rin yan, anak. X equal to? X is equal to H plus Yes, A. tama. Very good. Kasi to the right. So yung H, dadagdagan ko ng A. X equals to H plus A. So tama. Nakakasunod ka na unti-unti. Makukuha mo rin yan lang yung routine. Lang kasi makabisado mo yan. Dadayain kita kapag hindi ko tinuro sa yan. X squared is equals to positive 4AY, parabola open subward. Yan, okay, no? Paharap naman sa taas. Yung concept na, ganun pa rin. Yung pagsusulat ng coordinate. A, 2A, 2A. Ang kaibahan lang, nakatayo and then upward. Ngayon, kung halimbawa ito yung vertex 0, 0, ang unang tanong ko, aakit ako from vertex papuntang focus. Anong coordinate ng focus? 0A. Very good. Pupunta ako ng right. Anong coordinate ng latus rectum? A plus 2A. No? Anong gagalaw kapag 0. to the right? No. 0 ay Anong gagalaw? Anong gagalawin ko? Movement ko to the right. yung A po. Ano bang tawag sa 0? Yung 0 dito, anong tawag diyan lang? Di ba abscissa yan? Ito yung ordinate, yung A. Yung 0, yung abscissa, yan yung pang X. Yung ordinate, ito yung pang Y. Ang movement ko horizontal. So ang gagalawin ko, yung abscissa. Ang abscissa ang madadagdagan o mababawasan. Anong coordinate ko ngayon dito? Zero plus 2A. Yes, very good. Tapos, Plus A. mariretain ng A, hindi siya plus A. No? So, 2A and A. 0 plus 2A or 2A at saka mariretain ng A sa ordinate. Okay, to the left tayo. Anong coordinate dyan? Practicein mo yan, anak. Kayang-kaya mo yan. Negative 2A. Tapos? Saka negative A. No. Hindi mababago ang sign ng A, nak. Hindi naman siya nag-move. Mariretain lang, nak. Wala namang upward or downward movement dito. To the left lang tayo. Ang gagawin mo lang yung abscissa. So yung ordinate mariretain lang. So this will be negative 2A and A. Ang A, pare-pareho lang sila, nak. Hindi mababago yung A sa level na yan. Nagas mo siya? Hindi mababago ang A. Pare-pareho lang. Ang mababago lang yung abscissa. Dito lang, anak, ano naman yung equation ng dielectrics natin? Y is equal to what? Kung magmumove ako dito sa downward, ano yung line na yan? Y is equal to negative A. Ito, no? 0 minus A. 0 minus A. Ang gagalawin ko yung ordinate. Dahil ang movement is downward. So, y is equal to 0 minus A or y is equal to negative A ang equation dyan. Okay. Para mas maintindihan. Okay. Paano naman kung ganyan? No? X minus A squared is equal to positive 4A y minus K. Upward dyan. Okay. A, 2A, 2A, vertex, H and K. Unang tanong, ano yung focus? Ano yung coordinate sa focus?
H plus A plus K. Ano? H plus A. Bakit H ang dinagdagan ko? Ano ba yung movement? Ay, hindi, sir. H Oh, tapos K plus A. very good. Yan. H and K plus A. O, sige. Paano yung to the right? Ano yung coordinate? H tsaka K plus 2A. Sure? Ano yung movement? To the right, di ba? Ano yung dapat madagdagan? H ba o K plus A? H plus 2A. Very good. Tapos? Plus K plus A. Pare-retain. Very good. Yan. O, to the left tayo. H minus 2A. And? K plus A. Very good. Makukuha mo rin yan. O, pababa. Ano yung equation ng directrix? Y is equal to? Y is equal to negative. Di mo na negative lang. Meron kang nakalimutan. Yung origin. Ano yung pipiliin ko? H or K ba? Equal to Anong H. K? H ba o K? K. K, downward. O, anong gagawin ko sa K? Y is equal K minus to? A. K minus A. So, yan ang equation ng directrix natin. Kapag down, upward. Okay, punta tayo ng iba. X squared is equals to negative 4AY. Obviously, this is downward. A, 2A, 2A. Vertex, 0, 0. Question, ano yung focus? Kaya mo na yan, anak. Ikaw na magsagot. Pakinggan kita. Ano yung focus? Laging ready. Smart C. Laging ready for the new everyday. 0 plus A. 0 minus A. Ay, 0 tapos negative A. Yan, 0 and negative A. Very good. Pupunta ako ng left. Tapos 0 minus ay Dito ako magagaling, di ba? may Concentrate ka lang. Kaya mo yan, nak. Makakabisado mo yan. Go for 2-in-1 care. Celotex. Yummy antibac. 0 minus 2A. Very good. Tapos? Tapos negative A. Okay, mariretain yung negative A. Negative 2A and negative A. 0 minus 2A is negative 2A yan, ha? Kahit alisin mo na yung 0. O to the right. 2A tsaka negative A. Very good. Upward. Y is equal to what? Y is equal to 0 plus A. Yes, very good. Or Y is equal to positive A na lang. Alisin ko na yung 0. Next. X minus A squared is equals to negative 4A, then Y minus K. Downward yan, no? Pero biro, anak, kabisaduhin mo yan. Para kung mag-engineering ka, hindi ka mahihirapan sa mga worded problem. Yan talaga yung pinaka-the best way na inaaral yung parabola. Sisimula muna sa drawing, hindi puro calculation muna. Conceptualize muna tayo. Okay. A, 2A, and 2A. Yan. Vertex, H and K. Okay, unang tanong. Ano yung coordinates natin? Focus. I love styling my hair. H and K plus A. Ano? Ulit? H and K plus A. Ulit? Ay, hindi. K and H plus A. Ulitin mo. Ano yung movement? Movement is? Negative. Negative. Ulitin mo yung sagot. H at saka? H at saka minus A. Ano?
Ulitin mo siya na, kaya mo yan. Huwag kang malilito. Ano ba yung dapat galawin kapag downward ang movement? Sa dalawa, H ba okay? Yung K. Okay. So yung H mariretain. Kung singing contest mo. Kasi hindi mo nga siya Tama, gagalawin. sir. Di tama. H Ano yung sagot mo? times H H? tsaka K minus A. Very good. Yan. Okay. H and K minus A. To the right, to the left, to the left. Paano yung L? SOP pa rin. May nakakahawa. H. Lakas ng katawan. Pag mahina ang katawan, madaling magkasakit. Kailangan ng tamang pahinga, pagkain, ehersisyo. To the left, horizontal yung movement. Magpalakas. Ah. Lakas ng katawan ang paglaban. Paalala mula sa tamang alaga ng life. So yung step anak, ano ba yung dapat mong piliin kapag to the left or to the right ang gagalawin? Ano bang gagalawin kapag to the left or to the right? H ba o K minus A? Balik sa kamay. Yung H. Yung H. O to the left, magbabawas ba, magdadagdag? Magbabawas. O ano yung ibabawas ko? Minus 2A. Okay, tama. O ano yung coordinate mo dito? H minus 2A and At saka? K minus A. Yes, very good. Yan, o, punta ng right. Yan, ano yung coordinate dito? H Tama? plus Yes, very good. 2A Very good. and K minus A. Exactly, tama. Very good. Nakukuha mo na siya na. O, papunta lang taas. Y yan, no? Y is equal to? Y is equal to Y is equal to positive K. K, ano yung mangyayari sa K? Positive K plus A, tama? K plus A. Yan. Y is equals to K plus A. Yung K, dadagdagan ko ng A para malaman ko yung equation ng line ng directrix. So, yun yung mga concept na kailangan mong kabisaduhin. How? Apply natin, no? Sketch the graph of y squared is equal to 24x. Identify and label the focus, directrix, and endpoints of the latus rectum. Dahil y squared is equal to 24x yan, walang duda, ang gagamitin nating standard form, y squared is equal to positive 4ax. At alam naman natin ang y squared is equal to positive 4ax kung saan nakaharap yan. Parabola opens to the right, vertex 0, 0. Now-apply natin, no? Yung ginawa natin kanina, anak, ito yan. So, yan yung parabola natin, opens to the right. I-apply ko yung ginawa natin, no? A, 2A, 2A. Vertex, 0, 0. Papunta ng right. Focus natin is A0. Upward, A and 2A. Downward, A and negative 2A. To the left, equation of directrix is x equal to negative A. Kapag alam mo yan, madali lang mag-plot. Ginagawa mo lang formula yung mga coordinates. At kapag binaligtad din yung problem, ibinigay yung points, malalaman mo naman yung equation. Madali lang yon. Okay, by comparison, para makapag-plot tayo, mag-calculate muna tayo. Ikukumpara ko yung given natin y squared is equal to 24x, so y squared is equal to positive 4ax. Kitang-kita, 4a is 24. Yan, equate lang natin. Then we have a is equal to 6. After nating mahanap ang a, yan. Madidefine na natin ang a dito, di ba? F is equal to a0. So f is equal to 6, 0. Kasi ang value ng a is 6. Punta tayo ng latus rectum. A is 6. 2a. So therefore, 2 times 6 dahil ang a is 6. Simplify natin yan. 6 and 12. L is 6 and 12. Punta tayo ng R, A and negative 2A. So, yun yan, no, sa baba, para makita lang. O, alisin ko to. 6 and negative 2 times 6. So, we have, para sa ating R, 6 and negative 12, yung points na ipa-plot natin later on. Then afterward, how about this? X equals to negative A. Therefore, X equal to negative 6.
Tapos na yung mga points. Alam na natin lahat. Saka mo lang sa scale ngayon, i-plot uli. So anyway, yung palang distance, no? 2A. 2 times 6 is 12. That's why 12 ang layo ng point na to sa focus. Ito rin is also 12. Since A is equal to 6, from focus to vertex, merong 6 units. Same thing sa vertex hanggang directrix. 66 units yan. At ito ngayon yung nakascale na graph natin. Sketch of the graph ng ating y squared is equal to 24x. 6, 0, 6, 12, 6, negative 12, 0, 0, x equal to negative 6. Yan ang actual sketch of the graph natin. So y squared is equal to 24x. So yan ang halaga ng mga pinag-aralan natin kanina. Sigurado hindi ka magkakamali kapag nakabisado mo yung mga concept. Okay. How about sketch the graph of x squared is equals to 14y? Again, i-compare natin yan sa equation na yan. Sa standard form na x squared is equals to positive 4ay. Saan ba nakaharap yan? I think this is upward dahil ang katabi ng 4a is y and positive yan. Parabola open sa upward, vertex 0, 0. At ito ngayon yung by comparison muna natin. Compare ko muna yung x equals to 14y sa x equals to 4ay. 4a is equal to 14. Yan. Kung 4a is equals to 14, ano ang a? 3.5. Then sketch uli natin yung ating parabola na nakaharap sa upward. Yung ginawa natin kanina, ulitin lang natin dyan. 2a, 2a na naman yan, a, and a. Vertex natin, 0, 0, definitely. O distance muna. 2a, bakit lagi 7? 2 times 3.5 is 7. 7 din yon. Ang a naman natin dito, parehong 3.5. So start tayo sa vertex na 0, 0. Akit ako sa taas. Ano yung coordinate, di ba? Napag-usapan natin kanina 0 and a. Punta ako ng right. Ang coordinate dito, we have 2a and a. Punta ako ng left. Yan. Negative 2a and a. At yung equation ng directrix, y is equals to 0 minus a, y is equals to negative a. And followed by focus, 0 and a. Ang a natin, 3.5. So 0 and 3.5 ang focus. Ito naman, negative 2 times a. Negative 2 times 3.5. Yung a dito is 3.5. So ang L natin, negative 7 and 3.5. Pagdating sa R, ganun din. Substitution lang. 2 times 3.5 at saka 3.5. So we have 7 and 3.5. And then dito naman, dahil alam naman natin ang y, ang a is 3.5. So y is equals to negative 3.5 ang equation ng ating directrix. At ito yung ating main scale. And directrix, y is equals to negative 3.5. Focus natin, we have 3 and 5. Ito, vertex 0, 0. At yung magkabilang point doon sa dulo, ito yung L and R natin. Hindi ko lang nilagay. So L dito, R yun. So yun yung sketch of the graph natin para sa ating x squared is equals to 14y. Now what if kung ganito naman yung given problem? Yan, hindi na vertex 0, 0. Square of y minus 2 is equal to positive 8 times x minus 1. So yung compare natin yan sa standard form ng equation natin na ganito. Okay, ang katabi ng 4a is x, positive. So ibig sabihin to the right yan. Yan. So gawin uli natin yung concept. No? A, 2a, 2a. Then vertex h and k. Pupunta ako ng right. Ibibigay ko yung coordinates in terms of variable. Ang a is madadagdagan ng a dahil papunta ako ng right. So this will be h plus a and k. Ang k mariretain. Kung aakit ako, h plus a and then k plus 2a. Mariretain ang h plus a. Ang k ang madadagdagan dahil upward. Ang k is ordinate. H plus a and k plus 2a. Bababa ako, h plus a and k minus 2a naman ang ating r. Sa right naman, sa left, ang equation ng directrix, x is equal to h plus a. H minus a dahil backward. O nga naman pala, minus a tayo. So minus a kung backward siya. O substitution tayo. H and k. Bago pala yung substitution, comparison muna. By comparison,
Ang value ng K, 2. Ang value ng age, 1. Ang value ng 4A is 8. So, una, age is 1, K is 2. Meaning, ang center, ang vertex natin, H and K, we have 1 and 2 ito. And then, 4A is equal to 8, therefore, A is equal to 2. Now, since dyan na yung mga yan, pwede na natin ngayong i-calculate o i-plot yung mga points by substitution process. Vertex, 1 and 2, given na. Meaning H is 1, K is 2. How about focus? H plus A. May value ng H, may value ng A, may value ng K. Madali na lang. F is 1 plus 2 dahil ang F is, ang H is 1 and A is 2. So 1 plus 2, we have 3. So coordinates ng focus, we have 3 and 2. Sa end of latus rectum na L, H plus A. Mare-retain yan, 3 pa rin. 3 and 6. Bakit nakuha ang 6 sa K plus 2A? K is equal to 2. And then A is also equal to 2. So 2 plus 2 times 2 is equal to 6. So ganun nakuha yung K plus 2A. So we have 3 and 6. Here naman we have 3 and negative 2 yung nakuha natin after ng direct substitution. Ibig sabihin 2 minus 2 times 2. So that's why we have negative 2. Then to the left, x equals to h minus a. Ang h natin is 1. Ang a natin is 2. So 1 minus 2 is negative 1. So yan ang equation ng ating directrix. From directrix hanggang vertex is distance of 2 dahil ang a is equal to 2. Same thing here. But 2 times 2 is 4 kasi 2a. 2 times 2 is 4 dahil ang value ng a is 2. So distance of 4 and a distance of 4. So nakascale na. Nakaplot na lahat, pati yung mga distance, pati yung mga coordinates. Scaling na lang sa graphing paper nun. Ipa-plot mo yan, then makakabuka talaga ng parabola. At to the right yung ating parabola. Now after those, ito naman ngayon yung aaralin natin. So siyempre, alam na natin yung plotting of points. Conversion from standard form to general form. Assuming we have this given equation, we have to convert from standard to general. So ang gagawin natin, multiplication process lang at saka special product. Yung square of y minus 2, square of binomial yan, expand lang natin. And then distribute yung 8 in its term dito sa right-hand side ng ating equation. So ang square ng y minus 2 is y square minus 4y plus 4. Ito naman, 8 times x is 8x, 8 times negative 1 is negative 8. And then para maging general form lahat yan, dapat lahat ng mga terms na nasa right, dalhin lahat natin sa left. By doing that, kailangan natin mag-transpose. And kapag nag-transpose tayo, we always change sign. Y square, yung 8x magiging negative 8x. Ang negative 4y is na-retain. Ang positive 4 na-retain. Ang negative 8 naging positive 8 sa left. So simplifying this, y square minus 8x minus 4y plus 12 is equal to 0. At yan ang ating general form of the parabola. From standard form, kinonvert natin into general form yung ating parabola. And not only that, we need to convert naman ngayon from general form to standard form. Kanina, yan ang naanap natin. Nasa general form tayo ngayon. Pero kanina yan ang inaanap natin. Ngayon naman ibabalik natin yan sa standard form. In doing that, gito lang kasimple yan. Ang parehong may y, iiwanan ko sa left. Ang parehong walang y, dadalhin ko lahat sa right. Yan. So matitira ang y square minus 4y sa left. Ang dalawang term na walang y, lilipat ko sa kanan. So y square minus 4y is equals to 8x minus 12. So what's next? Completing the squares. Paano yung process? Sa left-hand side, tingnan ko yung pangalawang term. Ang coefficient ng y is 4. Ang gagawin ko sa 4, i-divide ko ng 2. 4 divided by 2 is 2. If I will square it, that is equal to positive 4. So magiging y square minus 4y plus 4 yan. At dahil nagdagdag ako ng 4 sa left, magdadagdag din ako ng 4 sa right. Para balance pa rin yung equation. Ano mang idinagdag ko sa left? Before kasi,
Wala yung 4 sa left at saka yung 4 sa right. Ito pa lang siya. So dito nag-add ako ng 4, nag-add din ako ng 4 sa right. So simplifying this again, y squared minus 4y plus 4 is equal to 8x minus 8. Kasi negative 12 plus 4 is negative 8. Diyan pa lang papasok yung factoring. Dalawang klaseng factoring ang i-apply dyan. Sa left-hand side, perfect square trinomial. Sa right-hand side, common monomial factor. Ang factor ng y squared minus 4y plus 4 dahil perfect square trinomial yan, square of y minus 2. Sa right-hand side naman, factor out ko ang 8. So, ang matitira sa loob, x minus 1. At ito ngayon ang ating standard form of parabola. Kanina, ito tayo, inhanap natin yung sa taas. Ngayon naman, ito yung general form, inhanap naman natin ang standard form. Mainam na dapat marunong kang mag-convert from general to standard form. Kasi maaaring ibigay ito. Ito yung problem na maaaring mo ma-encounter sa exam. Given this equation, find the center of the circle. Find the vertex of the parabola. Pinapahanap yung vertex ng parabola. Kailangan may convert mo muna yan into standard form. Kapag na-convert mo yan into standard form, i-compare mo lang ito sa standard form ng ating parabola kapag nakaarap sa right. Hindi ba ang katapat nito is y minus k, then square is equal to positive 4a, then x minus h. Malalaman mo na kaagad yung vertex. Ang vertex natin dito, ang h natin is 1, ang k is 2. So we have vertex 1 and 2. So ganun lang kasimple. And malalaman mo rin ang value ng a kasi ang 4a is equals to 8. Therefore, a is equal to 2 kapag yun ang pinaanap sa problem. Pero maliban dyan, may ibang paraan, anak. Ito. Ito yung mga formula na idadagdag ko na dapat mong matutunan. For axis horizontal, kapag ganyan ang formation o equation na ibinigay during your exam, cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Kung halimbawa na mental block ka kung paano yung pako-convert from general to standard form, maaari mo nang hanapin ng diretso ang center, ang vertex ng parabola at ang a value. And not only that, sa vertical naman, ganun din. Meron din ito. Sumobra lang pagkaka-enter dito, no? H is equal to negative e over 4a yan. H equals to negative d over 2a, k is equals to d square minus 4a over 4a. Vertex natin is h and k. Ang a naman, negative e over 4a ang value. So yun yung dalawang formula na kailangan mong matandaan. For axis horizontal, ito ang formula ng h, formula ng k, vertex, and then formula ng a. For axis vertical, ito yung formula ng h, formula ng k, vertex, and then formula din niya ng a. So apply natin. For axis horizontal, cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 at yan ang mga formula natin, di ba? So for example, yan ang given. Y squared minus 8x minus 4y plus 12 is equal to 0. Anong gagawin natin dyan? I-compare ko lang yan dito sa given na yan. Wherein ang value ng c is 1. Ang value ng d, negative 8. Ang value ng e, negative 4. Ang value ng f is 12. So, yun yung mga values na nakuha natin using this general form of parabola, axis horizontal. Dahil alam naman natin kung ano yung formula na gagamitin natin, ang y ang nakasquare. So, definitely, axis horizontal tayo, cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 ang gagamitin. First step, alamin ang value ng c, d, e, and f. And then we will adapt all these formulas. Kung hanapin ang h, ito yung calculation natin. If we're looking for the value of h, ito yung calculation natin. The square of e minus 4cf all over 4cd. So direct substitution tayo. Ang e is negative 4. That's why square of negative 4. Minus 4. Ang value ng c is 1. Ang value ng f is 12. Ang value ng c is 1. Ang value ng d is negative 8. If we're going to calculate, ang makukuha nating h is equal to 1. Hanapin naman natin ngayon, so wala nang problema sa h. K na lang ang hinahanap para malaman natin ang vertex ng ating parabola. K is negative a over 2c. Negative times negative 4. Bakit negative times negative 4? Ang value ng a is negative 4. Then 2 times 1 is 2.
Then 4 divided by 2 is equal to 2. So ang value ng ating k is equal to 2. Therefore, h and k, we have 1 and 2. At yan ngayon ang vertex ng ating parabola. Hindi na natin kailangang i-convert pa yan into standard form. Kung halimbawa lang na nakalimutan yung way kung paano ba yung completing the square, paano ba yung factoring, para ma-convert ko yan into standard form, pwede mo nang diretso yung hanapin ng h and k, basta kabisado lang yung formula, malalaman ng h and k. At the same time, magagraph mo rin yan kasi malalaman mo yung h and k, pati yung vertex eh. Malalaman mo rin yung value ng a. A is equals to negative d over 4c. Ang makukuha natin, yan, kung kakalculate natin, is equal to 2. Yan ang value ng a natin. So, ibig sabihin, kapag alam mo ang value ng a, pag tinanong, ano yung length ng latus rectum, hindi ba ang latus rectum is 4a? So, ang length ng latus rectum is 4 times 2, which is equal to 8. So, yung mga tipong ganyan ba, mabilis mo makukuha yung sagot sa isang question. Okay, then? So, yun yung kabuuan ng parabola na may babahagi ko sa iyo, anak. And then, if ever, kung gusto mo pa ng enrichment, may mga pang-board problems na kung pwedeng ibahagi sa iyo the following days. And then, yung asymptote din, pag-uusapan din natin yan para mas marami akong may bahagi sa iyo.